Hindi na nga makapagpigil itong lalaki kung hindi sumigaw siya na kanyang pinapatahimik ang lahat. Wika pa niya sa lahat na ang building kung nasaan sila ngayon ay hindi masisira, maliban na lang kung mayroong dumating na level 3 mutant, at bukod sa Fragments Lady Corpse ay masyadong malalaki ang mga ulo ng 3 pang mutant kaya hindi sila makapasok dito sa building, ang maaari lang nilang gawin ay umakyat sa labas ng gusali. Kaya ang kanilang dapat na gawin ngayon ay maghati sa 2 grupo. Ang unang grupo ang pipigil sa lahat ng long-range attack na inilunsad ng 3 mutant. Ang kabilang grupo naman ang magbabantay sa pasukan, kung saan lilito ang Fragments Lady Corpse kasama ang kawan ng mga zombie. Kung gusto pa raw nilang mabuhay ay dapat gawin nila ang lahat nilang makakaya para lang mapigilan itong mga zombie. At pagkatapos nito ay kanyang tinitiyak na kanyang dudurugin ang ulo ni Daoyun kasama na ang isang level 0, dahil sa kanilang mga ginawa. Si Yening nang kanyang narinig ang sinabi ng lalaki ay naisip niya na kanya raw titingnan kung makakaya nila na pigilan ang mga halimaw hanggang sa huli. Doon ay makikita na sabay-sabay na nga na umatake galing sa labas ng gusali ang 3 boss mutant. Kaya ang tanging ginawa ng mga nag-awaken ay ginamit nila ang kani-kanilang mga skills upang pigilan sa malayo ang mga mutant. Sa atake na kanilang pinakawalan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang lugar kung saan naruroon ang 3 mga mutant. Ngunit sa hindi nila inaasahan dahil ang mga atake na kanilang pinakawalan ay wala man lang itong epekto sa 3 mga mutant, kahit kakaunting pinsala ay hindi nagkaroon ng mga boss mutant. Sa sandaling na pagtanto nitong mga nag-awaken na walang epekto ang kanilang mga atake ay masyado silang natakot, kaya napaluhod na lang itong babae na hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Itong lalaki na nagsasalita kanina kahit alam niya na wala na silang magawa upang pigilan ang 3 mga boss mutant ay pinalakas niya ang loob ng kanyang mga kasama. Huwag daw silang huminto sa pag-atake, at nasabi din itong dalawa na malapit na raw na maubos ang kanilang mga enerhiya sa walang tigil na pagpigil nitong mga zombie. Itong si Daoyun na hinahanda ang kanyang sarili ay nawalan na siya ng pag-asa na sila ay makaligtas, talagang ito na raw ang kanilang katapusan. Pero taliwas sa iniisip ng lahat dahil itong si Yening ay nakangiti lang na pinapanood ang mga nag-awaken na ginawa na ang lahat upang pigilan lang ang mga mutant at mga zombie. Wika pa ni Yening sa lahat na kung gusto raw nilang mabuhay ay dapat tumalon sila doon sa ibaba kasama siya. Kasunod nito ay tumalon na nga si Yening sa itaas ng building. Ang mga nag-awaken na nakakita sa ginawang kilos ng ating bida ay hindi sila makapaniwala, isa raw kabaliwan ang kanyang ginawa na pagtalon sa rooftop. Pero ang hindi nila alam dahil isa lang ito sa plano ni Yening upang puksain ang mga mutant na umatake. At ang labis na ikinagulat ng mga nag-awaken dahil nagpapalabas si Yening ng malakas na enerhiya, kaya nasabi nitong babae na masyado raw malakas ang pinakawalan na enerhiya ng ating bida. At nasabi din nitong lalaki na ang level 0 ay sumiklab sa kanyang katawan ang malakas na enerhiya, maging si Daoyun ay hindi din makapaniwala sa kanyang nasaksihan sa isang level 0. Sa kanila namang likod ay sumisigaw itong lalaki kanina na kung mamamatay lang din naman sila ay dapat na din silang sumugal. Sabay tumalon ang lalaki sa rooftop, at iminungkahi niya sa lahat na sumunod sila sa kanya. Pero itong si Daoyun ay nagdadalawang isip kung tatalon ba siya papunta doon sa ibaba. Naisip din niya na natatakot daw siya na baka mas malala pa ang mangyayari sa kanya kapag tumalon siya pababa. Isa raw siyang defense type awaken. Kaya baka mayroon siyang tsansa na mabuhay kung mananatili lang siya rito sa itaas. Nang napansin ni Yening na talagang hindi tumalon si Daoyun ay kanya itong sinigawan na tama raw ang kanyang pasya na hindi tumalon papunta sa ibaba. Doon ay itinipon ni Yening ang kanyang enerhiya upang gamitin ang kanyang skills na Sword Storm bilang pang-atake. At nang tuluyan ng pinakawalan ng ating bida ang kanyang skills na Sword Storm ay sumambulat sa buong building na ito ay nawasak dulot ng lakas ng atake ni Yening. Maging si Daoyun na pinili ang hindi tumalon ay nadamay sa atake ng ating bida, kaya hindi siya makapaniwala na ganito ang kanyang sinapit sa kanyang pagpili na hindi tumalon sa rooftop. Makikita ang mga mutant na umatake na ang kanilang mga katawan ay nahati sa maraming piraso ng sabay-sabay. Hindi lang doon dahil makikita sa buong lugar na ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang mga nag-awaken na pinili ang tumalon ay nabigla sila sa kanilang mga nasaksihan dahil ang isang level 0 ay kayang maglunsad ng ganito kalakas na kapangyarihan. Nang hamupa na ang maraming usok ay tinanong ni Yening ang mga natirang nag-awaken na kung ayos lang raw ba silang lahat. Ngunit nabigla si Yening dahil ang kanina na mababa ang tingin sa kanya nitong lalaki na umatake sa kanya ay napalitan ng paghanga. Ngayon ay tinuturing na niya si Yening bilang ang kanilang master,
na maging ang iba niyang kasama ay nabigla din sa kanyang kilos, humihingi din siya ng paumanhin dahil sa kanyang ipinakitang ugali kanina. Wika din nitong isang lalaki na ang kanya raw nabanggit kanina na isang aso na level 0 ay hindi naman talaga yun totoo. Sumagot sa kanya si Yen-Ing na wala daw siyang pakialam kung ano pa ang kanilang sasabihin patungkol sa kanya. Inuutusan din ni Yen-Ing silang lahat na kung maaari raw ba nilang hanapin ang mga zombie na nakatakas at sila na ang bahala na asikasuhin silang lahat, na agad naman na pinasangayunan nilang lahat ang utos ng ating bida. Kasunod nito ay agad nang tumalon si Yen-Ing dahil panahon na raw upang siya ay umalis dahil mayroon din siyang aasikasuhin. Nainis naman itong dalawang babae nang kanilang napansin na ang isa nilang kasama na lalaki ay tila ba nahulog na ang loob sa ating bida, kaya napamura na lang ang dalawang babae na napapatanong na kung lalaki raw ba ang hilig ng tao na ito. Nang nakalapag na sa lupa si Yen-Ing ay kanyang naalala ang kanyang nakaraan na buhay kung saan narinig niya noon na mayroong nakatagong blue equipment sa katawan ng Fragments Lady Corpse. Sa ilang sandali ay napabuntong hininga si Yen-Ing dahil kanina pa raw niya hinahanap ang bungo ng Fragments Lady Corpse pero hindi niya ito makita, dahil napakalawak raw ng lugar na ito kaya nahihirapan siyang hanapin. Pero biglang natuon ang kanyang pansin sa isang lugar dahil mayroon siyang nakita na kumikinang na asul na liwanag. Nang ito ay hinawakan ni Yen-Ing ay kanyang nakumpirma na ito na talaga ang kanyang hinahanap na ang Blue Equipment Resentment Skull. Nakita din niya sa system na ang Resentment Skull ay mayroong epekto na Psychic Control at Psychic Examine, na pag-alaman din niya na dapat itong ilagay sa noo upang magamit. Sa nalaman ni Yen-Ing ay natuwa siya dahil ang skull daw na ito ay perpekto sa kanyang psychic system, ang pangunahin daw na dahilan kung bakit minamaliit ang psychic system dahil hindi sila nakabuo ng isang galaw na mayroong mapanirang kapangyarihan tulad ng ibang nag-awaken. Doon ay itinapat na ni Yen-Ing ang bungo sa kanyang noo. Sa tulong raw ng buff na ito ay tiyak na malapit ng umusbong ang psychic system. Kasunod nito ay napasigaw si Yen-Ing dahil ang mga enerhiya galing sa bungo ay pumasok sa kanyang katawan. Makikita sa katawan ng ating bida na umaapaw dito ang maraming asul na enerhiya, kaya napasuntok na lang siya sa lupa. Matapos ang proseso ay maaari nang magamit ni Yen-Ing ang psychic control. Upang kanyang malaman kung ano ang epekto nito ay kanyang inangat ang malaking bato sa kanyang likod gamit ang kanyang psychic control. Sa pamamagitan lang ng kanyang pagbigkas ng isang salita ay agad na nawasak ang malaking bato na kanyang inangat, at ang mga maliliit na mga bato galing sa kanyang winasak na malaking bato kanina ay muli niya itong inangat, at kasunod nito ay ginalaw niya ng bahagya ang isa niyang daliri, at doon sumambulat sa kanyang harapan na ang mga bato na kanyang pinalutang ay tumama sa isang target at nagkaroon ng pagsabog. Makikita ang malaking bato kung saan niya pinatama ang kanyang mga pinalutang na maliliit na bato ay nagkaroon ng maraming butas. Kaya nasabi ni Yen-Ing sa kanyang sarili na ang kapangyarihan daw na ito ay lubos na maganda, pakiramdam niya ay malaki ang idinagdag sa kanyang lakas. At ngayon ay ang kanya na namang susubukan ay ang Psychic Examine, at sabay kanyang itinapat ang kanyang daliri sa kanyang noo habang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Doon ay nakita niya ang lalaki na kasamahan niya sa dungeon ay nakikipaglaban sa mga zombie na may distansyang 13.3 na metro. Nakita din niya ang babae na abala sa pakikipaglaban na mayroong distansyang 28.5 meters. Matapos subukan ni Yen-Ing ang kanyang psychic examine ay doon niya nalaman na mayroon pala itong limitasyon sa layong 29 meters, pero sapat na raw ito para sa kanya sa ngayon. Natuwa din si Yen-Ing dahil nag-anunsyo ang system na matagumpay na daw na napuksa ang mga zombie sa akademya. Ang Corpse Academy Dungeon ay nakumpleto na ang lahat ng misyon, kaya na-unlock ang exit upang sila ay makalabas, at dapat din nilang bilangin ang kanilang gantimpala batay sa kanilang performance. Makikita si Yen-Ing na malapit nang nag-teleport palabas sa loob ng dungeon, ipinakita din ng system ang kanyang mga gantimpala, kaya nasabi ni Yen-Ing na medyo mapagbigay daw ngayon ng mga gantimpala, at maaari niyang ibenta sa online ang mga white equipment mamaya. At para naman daw sa blue equipment ay kanya muna itong susuriin at tingnan kung ano ang maaari niyang mabunot. Nang napindot na ni Yen-Ing ang draw button ay makikita sa kanyang harapan na tila ba nagkaroon ng butas, sabay inanunsyo sa kanya ng system na nakakuha raw siya ng blue equipment na ang Thunderboots, at ang mga katangian ng equipment ay madaragdagan ng agility ng 2 puntos, at ang kanyang bilis sa pagtakbo ay madaragdagan ng 20%, at ang espesyal na epekto ng equipment ay kapag sumipa siya ay mayroong karagdagan na paralysis effect na inilalapat sa kalaban, ang epektong ito ay hindi kumukonsumo ng anumang enerhiya sa gumagamit,
at ang skills ng equipment na ang Thunder Step ay kapag na-activate ang skills ay tataas ang kanyang agility ng 10 na puntos sa loob ng 2 na segundo, kasabay nito ay nagbibigay ito ng karagdagang dash movement para sa mabilisang paglusot o pag-iwas. Sa mga nalaman ni Yan Ing ay hindi maalis ang kanyang tingin sa blue equipment na kanyang nakuha, at hindi din siya makapaniwala na kaya nitong dagdagan ng 10 puntos ang kanyang agility. Sa nakita daw niya nitong equipment ay parang ginawa siyang isang agility type na nag-awaken. Doon ay agad na isinuot ni Yan Ing ang kanyang blue equipment, dahil sa ngayon ay kukuha na naman siya ng level 2 na misyon. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa Heavenly Wind Mission Center. Sa loob nito ay tinanong si Yan Ing ng babae na kung ano raw bang misyon ang kanyang gustong kunin. Wika din ng babae na alam na raw niya kahit hindi pa niya sasabihin kung anong misyon ang kanyang kunin. Obvious naman sa isang level 0 na ang kanyang kunin na misyon ay isang level 1. Ngunit nabigla ang babae nang sinaad sa kanya ni Yan Ing na ang kanya raw kukunin na misyon ay ang lahat na 4 na level 2 mission. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong babae na kanyang tinanong si Yan Ing na kung ano ang kanyang sinasabi, siya raw ba ay nananaginip. Nainis naman itong si Yan Ing sa babae dahil tinawanan siya ng babae na ang isang level 0 daw ay talagang nananaginip ng gising. Hindi raw ba niya alam na hindi pwedeng tumanggap ng misyon na lampas sa kasalukuyang level? Kahit isang tabi pa raw nila ito ay ang lahat ng 4 na misyon ng sabay-sabay ay talagang matatawag na siyang nawala sa sariling katinoan. Maliban sa Dual System Awaken, lahat ay kailangang tapusin ang mga misyon ng paisa-isa. Hindi raw ba niya alam kung gaano kabigat ang kaparusahan kapag nabigo lang siya sa isa lang na misyon? Agad lang naman na hinawakan ni Yan Ing ang kristal, na kanyang pinaliwanag sa babae na kapag nabigo sa isang misyon ay mababawasan ng 50% ang stats, at kapag ang lahat ng misyon ay nabigo ay magiging inutil lang siya o baka mamatay pa. Kanya raw tinitiyak na makakaya niyang haharapin ang lahat ng kahihinatnan. Kasunod nito ay sumabog ang malakas na liwanag sa kristal na hinawakan ng ating bida. Sa sandaling nasaksihan nito ng babae ay masyado siyang nagulat na kanyang natanong na kung ito raw ba ay isang peak level 1. Pero seryoso lang siyang sinabihan ni Yan Ing na kanya raw kukunin ang 4 na misyon ng sabay. Ngunit itong babae ay nanlaki ang kanyang mga mata nang kanyang nakita na ang kristal ay hindi kinaya ang enerhiya ni Yan Ing, kaya wala siyang ibang nagawa kung hindi sumang-ayon sa hiling na misyon ng ating bida. Bigla naman mayroong isang mataas na opisyal ang biglang dumating, sabay kanyang tinanong ang ating bida na kung siya raw ba si Yan Ing na mayroong SS level talent. Nang narinig ni Yan Ing ang tanong ng opisyal ay nagtataka siya kung sino raw ba ang tao na ito. Ang opisyal pala na ito ay si Captain Huang Xiao, ang pinuno ng investigation unit ng Heavenly Wind Safe Zone. Wika pa niya sa ating bida na gabi na raw ngayon, at isa pa siyang level 0 pero hanggang ngayon ay nandito pa rin siya para kumuha ng misyon. Bakit raw ba siya nagsisikap ng husto? Pero kahit ibuhos pa niya ang lahat ng sipag ay wala pa rin itong mabuting maidudulot sa kanyang psychic system. Magsasalita pa sana itong babae na si Yan Ing ay kumuha ng 4 na level 2 mission ng sabay ay hindi niya ito na ipagpatuloy. Dahil biglang dumating ang mga sundalo na nag-awaken sa harapan ni Captain Huang Xiao upang magbigay ng report na silang lahat ay present. Nagbigay naman ng utos si Captain Huang Xiao sa mga sundalo na nagbigay daw ng utos ang nakakataas na dapat nilang imbestigahan ang natuklasan ng mga bakas ng labanan ng isang level 3 awaken na mga nilalang doon sa Corpse Academy Dungeon. Nang nakaalis na ang unit ni Captain Huang Xiao ay napangiti na lang itong si Yan Ing na kanya silang tinitingnan. Makalipas ang ilang mga oras dito sa Zoo Paradise Corps, makikita dito na mayroong isang grupo ng mga nag-awaken na dumating, at nagtanong ang isang tauhan sa kanyang commander na kung bakit sila nakipagtulungan sa Heavenly Safe Zone, at nalaman din niya na sa nakalipas na ilang araw ay nagpadala sila ng mga tauhan kung saan-saan upang hanapin ng isang bagay. Posible raw ba kaya na pareho ang dahilan kung bakit sila pinapunta dito? Ang opisyal pala na ito ay nanggaling sa Zhejiang District, siya ay level 3 awaken na si Commander Honggang. Paliwanag naman ni Commander Honggang na walang kinalaman ang hinahanap ng Heavenly Safe Zone kung ano ang kanyang pinunta dito. Kaya lang siya nandito ay gusto lang niyang tulungan ang kanyang anak na makakuha ng asul na kagamitan dahil napili siya sa programa. At bukod pa doon inabandona na ng mga nakakataas ng Heavenly Wind ang isang SS level talent na si Yan Ing, mukhang mayroon daw kapalit ang bawat kasiyahan, ngayon ay ito ang kanilang pinakamahinang sandali. Tinanong din niya ang kanyang tauhan na kung tama raw ba ang impormasyon na kanilang nakalap na mayroong peak level 2 dito sa Heavenly Safe Zone na malapit nang makarating sa level 3, ayaw raw niyang mawala ng saysay ang buong paglalakbay na ito kaya kailangan na nilang magmadali.
Pinahinahon naman nitong kalbo ang kanyang commander, talagang tama ang impormasyon na kanilang nakalap, at ang Corpse Tiger na nandito ay talagang makapagbibigay ng blue equipment. Nang nakumpirma ni Commander Honggang na tama ang mga impormasyon ay natuwa siya na kanila nang sinimulan ang kanilang paghahanap sa Corpse Tiger. Inutusan din ni Commander Honggang ang kanyang mga tauhan na kailangan nilang ilayo ang ibang mga halimaw, at siya na ang bahala sa Corpse Tiger. Sa hindi naman kalayuan ng grupo ni Commander Honggang ay makikita dito si Yen Ying na sinuri ang buong paligid. Naisip din niya habang tiningnan ang kanyang system na para daw sa kanyang level up na misyon ay dalawa sa mga ito ay Corpse Paradise, kaya baka maaari niya silang pagsabayin o pagsamahin kahit papaano. Sabay itinulak ni Yen Ying ang kanyang daliri sa kanyang noo upang suriin ang buong paligid gamit ang kanyang psychic examine. Doon ay malinaw na niyang nakikita kung ano-ano ang nasa kanyang buong paligid. Pero nakaramdam ng pagkabahala si Yen Ying dahil nakita niya ang grupo ni Commander Honggang, hindi raw ito maari dahil baka makuha raw ng grupo na ito ang halimaw na dapat niyang patayin. Napansin din ni Yen Ying na ang isa sa kanila ay isa ng level 3 na nag-awaken. Pero sa hindi inaasahan ni Yen Ying dahil biglang tumingin sa kanyang kinaroroonan si Commander Honggang na tila ba napansin niya ang presensya ng ating bida. Dahil dito ay agad na deactivate ang psychic examine ni Yen Ying, kaya lumabas ang kanyang pawis sa mukha dahil hindi niya inaakala na kaya ng tao na iyon na patigilin ang kanyang psychic examine sa isang kisap mata lang, hindi daw magiging madali ito sa kanyang sarili kapag siya ay mabibigo sa kanyang misyon dahil sa grupo na ito.